Happy New Year 2024 na kapatid! At kung ikaw ay nag-iisip na magkaroon ng New Year's resolution, naku, stick around dahil ngayong linggong ito ang pag-uusapan natin. What should Christians think about New Year's resolutions? That's coming up here on Pursuing the Savior. What is going on? My name is Archie and welcome to Pursuing the Savior. I'm a pastor and a writer, and I have a passion for helping people understand the Bible and find their way back to God. And that's what this channel is all about. If you're new to this channel, please consider subscribing and hit that little notification bell so you won't miss a thing. And if you're watching on Facebook, don't forget to like or follow our official Facebook page, Pursuing the Savior. Let's get started. Ano nga ba ang New Year's resolution? At effective nga ba ito? At kung ikaw ay isang Kristiyano, dapat bang magkaroon ka ng New Year's resolutions? New Year's resolutions definition. According to the Cambridge Dictionary, a New Year's resolution is defined as a promise that you make to yourself to start doing something good or stop doing something bad on the first day of the year. Ito daw ay isang pangako sa iyong sarili na titigilan na ang paggawa ng isang masama o simulang gumawa ng isang mabuting bagay para sa iyong sarili. For example, titigilan ko na ang pagyoyosi, titigilan ko na ang pagsusugal, kakain na ako ng healthy, at ako ay magpapapayat. With that in mind, ang isang New Year's resolution ay ang pagkakaroon ng isang determinasyon na isaayos ang isang bahagi ng iyong buhay. Ito ay isang plano at isang course of action na gusto mong gawin para mapagbuti ang iyong sarili. New Year's resolution. History. It is said na ang mga unang taong nagkaroon ng New Year's resolutions ay ang mga Babylonians, at ang kanilang practice na ito dates to some 4,000 years ago. However, yung kanilang selebrasyon ng bagong taon ay hindi ginanap sa buwan ng Enero, kung hindi sa kalagitnaan ng buwan ng Marso kung saan nagsisimulang magtanim ang mga magsasaka. Ang mga Babylonians ay kilala sa kanilang mga festivities, at isa sa mga festivals na yan ay yung festival na tinatawag na Akitu. Sa festival na ito ay kinokoronahan ng isang bagong hari o di naman kaya ay nagpipledge ng allegiance sa incumbent na hari. Sa panahong ding ito ay nagbigay ng pangako ang mga Babylonians na babayaran nila ang kanilang mga pinagkakautangan at ibabalik yung kanilang mga bagay na hiniram. Ang mga practices na ito ay pinaniniwala ang pinagmulan ng New Year's resolutions. Samantala, noong 46 BC naman sa Roman Empire ay nagkaroon ng pagbabago sa pamumuno ni Emperor Julius Caesar at ginawa niyang January 1 ang simula ng taon imbis na Marso. Ang buwan ng Enero ay nagbula sa pangalan ng isang Romanong Diyos-Diyosan na si Janus na pinaniniwalaang may dalawang mukha, at ang mga mukhang ito ay tumitingin sa nakaraan at tumitingin sa hinaharap. At pinaniwalaan ng mga Romano na ang espiritu ni Janus ay nakatira sa mga poste ng mga pintuan ng mga bahay. At dahil daw nakikita ni Janus yung pagpasok at paglabas ng mga tao sa mga pintuan, ay yung mga tao ay kinailangang magkaroon ng mga pangako kay Janus na ayusin nila ang kanilang mga sarili sa bagong taon. Noong 1740 naman, si John Wesley, na founder ng Methodist Church, ay nagsimula ng isang tinatawag na Covenant Renewal Service na usually ginaganap tuwing 31st ng December or first day ng January. Ang service na ito ay kinabibilangan ng pagbabasa ng salita ng Diyos, pag-awit ng mga hymns, and at the same time, ginawa din itong pampalit doon sa mga uncontrollable na parties na may kinalaman sa pagsalubong sa bagong taon. Later on, ito ay nag-evolve at naging watch night service na kung saan ang mga tao ay nananalangin at gumagawa ng mga resolutions kapag bagong taon. New Year's resolutions. Are they effective? Bagamat ang New Year's resolutions ay makikita natin, meron siyang mga religious roots, yung modern day na pagkakaunawa natin ng New Year's resolution ay sekular at may kinalaman sa pag-i-improve ng ating mga sarili. According to statistics,
Tatlo sa mga pinaka-common na New Year's resolution ay may kinalaman sa fitness, finances, at mental health. At according pa sa pag-aaral na ito, ang mga common na New Year's resolutions ay kinabibilangan ng pag-aaral ng isang bagong kaalaman, o yung pagkakaroon ng work-life balance, yung pagiging mas mahusay sa pag-aaral o sa pagtatrabaho. Here's something interesting. According to this study, ang mga New Year's resolutions na ito ay usually tumatagal lamang ng 3 buwan. And most people often quit as early as the second Friday of January. At dahil sa dami ng mga taong nagkikwit sa kanilang mga New Year's resolution, ay itinalaga ang ikalawang biyernes ng Enero bilang Quitter's Day. New Year's resolution before going ahead. You know, in and of itself, ang pagkakaroon ng New Year's resolution ay hindi naman masama. In fact, maganda nga yung pagnanais natin na mapagbuti ang ating mga sarili. That said, bago tayo gumawa ng mga New Year's resolutions, ay mabuting tanungin muna natin ang ating mga sarili na mga tanong na ito. Number 1, what? What do you want to work on this year? Are these goals realistic or are they verging on impossibility? Maaga pa lang ay mabuting malaman na natin kung ano ba talaga yung gusto nating trabahuhin this year at kung paano pa natin ito maaabot. Yung mga motivational speakers ay pwede tayong bigyan ng advice katulad ng make a plan and stick to it. But I lovingly disagree. In fact, kailangan magbigay tayo ng room para sa pagbabago. Pwede kasing hindi naman yun ang tamang plano para sa atin. Basahin natin ang Proverbs 16 verse 9. The heart of a man plans his way, but the Lord establishes his steps. Ipinapakita ng talatang ito kung gaano ka-sovereign ang ating Panginoon sa lahat ng bagay. And here's the thing, even if we do our best in reaching our goals, ay hindi natin maikakaila na may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. For example, goal mo ngayon na magpatayo ng iyong dream house. Sabihin na natin may budget ka at ikaw ay determinado maipatapos ito ngayong taong ito. Ang tanong, na-consider mo na ba yung mga posibilidad na pwedeng magkaroon ng natural disasters? O di naman kaya isang critical illness sa iyong pamilya? O di naman kaya ay iba pang mga factors na pwedeng makaapekto doon sa fulfillment ng iyong goal? When unexpected things delay or change your plans, how resilient can you be? Ibig sabihin, kailangan ay maging open tayo na magkaroon ng adjustments sapagkat mayroong posibilidad na hindi pala ito ang nais ng Diyos na gawin natin. Baka may mas mabuti siyang idea kesa sa idea natin. Number 2, why? Bago ka gumawa ng New Year's resolution, ay tanungin mo muna yung sarili. Bakit mo nga ba ito gagawin in the first place? Basahin natin ang Proverbs 21 verse 2. Every way of a man is right in his own eyes, but the Lord weighs the heart. Sabihin na natin may magandang intensyon tayo. Pero minsan kahit maganda yung ating intensyon, ay hindi pala yun ang kalooban ng Panginoon. Nakikita ng Diyos ang mga intensyon ng ating mga puso. Minsan tayo mismo, hindi natin naiintindihan yung ating mga sariling puso. At dahil dyan, ini-evaluate ng Diyos, hindi lang yung ating mga ginagawa, kung hindi yung mga rason kung bakit natin ito ginagawa. Therefore, we should ask ourselves, bakit ko nga ba gustong pumayat? Bakit ba gusto kong mag-ipon? At bakit ko nga ba gusto ng promotion? Having New Year's resolutions for the sake of having New Year's resolutions is not enough. Dahil kailangan nating saliksikin ang kaibuturan ng ating mga puso kung bakit nais natin itong gawin. Even if we think that we're doing it for a good cause, it is still best na tanungin natin ang Panginoon. May mga pagkakataon na hindi natin naiintindihan yung mga gusto natin, pero gusto natin. Ang Panginoon, alam ang katotohanan. Alam ng Diyos kung tama ba o mali yung mga motibo natin. And therefore, nararapat lang na isuko natin sa Diyos yung mga plano natin. And perhaps, ang pinaka-importanting tanong na pwede nating itanong sa ating mga sarili ay ito. Maluluwalhati ba ang Diyos sa New Year's resolution na ito? Number 3, who? For the most part, yung ating paggawa ng mga New Year's resolution ay nakabase
dun sa ating ginagawa. If we can stay focused on the goal and do everything in our power to achieve that goal, we just might reach it. Pero, naisipan mo na ba kapatid na kailangan mo ng kapartner sa goal na ito? Basahin natin ang John 15:5. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Emphasis doon sa huling talata. Apart from me, you can do nothing. Itong John chapter 15 ay isang perfect na talata para tingnan natin ang katotohanan na kung tayo ay disconnected sa source, who is Jesus Christ, ay wala talaga tayong kapangyarihang gawin anuman ang nais ng Diyos na gawin natin. Ang keyword dito ay abide. In other words, manatili. Kailangan nating manatili sa Diyos, unang-una, para maging tama yung mga balakin natin, at pangalawa, para ginagabayan ng Diyos yung mga steps natin. In context, sinasabihan ng Panginoong Jesus ang mga disipulo dito na kung sila ay hiwalay sa Kanya, wala silang magagawa, wala silang lakas, and therefore, walang bungang maidudulot yung kanilang pagtatrabaho. In this way, kung sisimulan natin gumawa ng mga New Year's resolution na walang tulong ng Diyos, na walang gabay ng Diyos, ay hahantong yan sa inevitable na observance natin ng tinatawag na Quitter's Day sa ikalawang Biyernes ng buwang ito. 6 days from now ay baka isa ka na dun sa mga magkukwit sa kanilang New Year's resolutions. Therefore, even if we are determined and even if we think that we are equipped enough para maabot ang mga goals natin ngayong 2024, ay wala pa rin tayong magagawa kung hindi tutulong ang Diyos. In other words, we just can't do it alone. We need help. We need God's help. In conclusion, yung pagkakaroon ng New Year's resolution ay hindi ipinag-uutos explicitly sa Bible. In fact, kung titignan natin ang New Year's resolutions today, ito ay sekular, hindi Kristiyano. But I don't think there's anything wrong about the desire of improving oneself. In fact, kailangan nga nating pagbutihin ang ating mga sarili para sa kaluwalhatian ng Diyos. Therefore, before making New Year's resolutions, ay isipin mo muna yung what, why, and who ng iyong mga goals ngayong 2024. It is so good to be back at nawa kayo po ay may natutunan sa video natin for this week. And if you want more videos like this one, don't forget to subscribe to our YouTube channel and follow our official Facebook page. And with that, my friend, I'll see you on the next one.